Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong Facebook reel posted by Sarsuela sa Politika. Interview ni Karen Davila kay Senator Risa Ontiveros as ang pahayag ni VP Sara na posible na itong si Karen magsampa ng kaso laban kay Senator Ontiveros. At sabi ni VP Sara, bago pa lumabas si Karen yung video niya, nabasa na ni VP Sara ang affidavit ni Karen na ibig sabihin, pwedeng naghahanda ito sa pagsampa ng kaso. Okay, pakinggan natin tong Facebook reel nito. Reaction with the Vice President weighing in, encouraging alias Rene to file charges against you in court. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Ontiveros. I would have no objection to that, Karen. At kung may ginawang affidavit si Michael Maurilio alias Rene laban sa akin at laban sa iba pang mga witnesses kontra kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. At kung puno na naman ng kasinungalingan tulad ng ipinasok niya sa kanyang video, then that could possibly open him up to charges of perjury, no, as well as yung cyber libel na inihain ko kahapon. And of course, Karen, I'm very, very curious paano nakita ni VP Duterte yung affidavit na yan bago pa man ilabas ni Michael Maurilio yung video niya. Your immediate... Yun. Okay? So, abangan natin ang susunod na kabanata. Yung Karen na yan, Michael Maurilio, hindi siya basta magsasalita ng ganun na hanggang ganun lang. I don't believe so. May susunod pang ano yan. May susunod na kabanata. Baka, yun nga, yung possibility, sabi ni VP Sara, na ba, pwede siyang magsampa ng kaso. At sa kagaya ng tanong, curiosity ni Senator Risa, paano nabasa ni VP Sara yung affidavit bago lumabas si Karen? Nako, pasabog ito. May malaking pasabog na susunod. Kung sa chess pa, kalkulado na yung every move. Madugo ito ang kwan. Palagay ko, ito ang real bloodbath. Itong controversy ngayon, Risa Ontiveros, Michael Maurilio, Attorney Topacio, mga vloggers. Diyan lang ako medyo naawa sa mga vloggers na sinampahan ng kaso. May napanood ako, nabasa kong the political vlogger man siguro yun na post. Yung inputs ng kanilang law department, sinasabi doon na hindi daw mag-prosper yung cyber libel, na kung ikaw, ang ginawa mo lang is nagbigay ng opinion sa kagaya doon, kay Karen ano na siya nagsalita na siya, nandun na, posted online, tapos nagbigay ka lang ng comment, reaction, o isiner mo lang. Sabi sa yung political vlogger, hindi daw yun considered na libel. But anyway, depende na yan sa sa evaluation ng piskalya kung may probable cause ba, wala. Kaya lang dito tayo ngayon
Ako ang tinututukan ko yung bloodbath between Attorney Topacio and Senator Hontiveros. May napanood akong Facebook reel na naman kanina, tuwan-tuwa si Attorney Topacio, sabi niya, iimbitahin daw niya na maging hostile witness si Risa. You're in my world, baby. Nandito na ako sa korteng ganito 33 years. Ang tagal, no? 33 years. Veterano. Sobra pa sa veterano. Tapos, yun na. Sabi nga ni Atty. Topacio, nahulog sa patibong. Kasi hinamon niya talaga si Senator Risa na sampahan siya ng kaso. At yun, sinampahan. Nako, yun na. Lalabas na ang mga pasabog o bala ni Atty. Topacio dahil marami daw siyang hawak na ebidensya. I think ito, Atty. Topacio, siya ang spokesperson ng PDP laban sa impeachment court. And by the way, ito, another topic na lang, maganda yung utos ng Korte Suprema sa Kamara, pinapasubmit sila, Kamara, no? Yung House Secretary General, ng mga pertinent documents under oath. Yung mga detalye sa, bakit yung 3 impeachment complaint, bakit tumagal? Ano ba yung, kasi ang ruling ng House, immediately, pagtanggap ng House Secretary General, i-transmit sa Office of the Speaker yung complaint na yon para may sama sa calendar of business o order of business. Hindi nangyari. As in, pinatulog. So, yun ngayon ang tinatanong ng Korte Suprema. Ano yung authority ng House Secretary General? Bakit ganun na pinatulog ng matagal? At ito yung mabigat, yung articles of impeachment. Nabigyan ba lahat itong mga House of Representatives? Meron ba silang panahon para pirus or pag-aralan at timbang-timbangin ang ebidensya bago sila pumirma? Yun na po. Bloodbath na ito. Bloodbath na sa Korte Suprema. Aabangan natin. So, nasaan na si Karine ngayon? Wala na akong balita. But, huwag kayong magtaka. Baka biglang lumabas ulit yan. Pasabog na ang dala. Sampa na ng kaso. I don't know what will happen next. Basta ito, malaking pasabog na mangyayari itong controversy na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas disente o mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Namogero. Okay, salamat anay nag-sponsor. Sa ito. Okay, nakabot na dira. Karon naman nagid sa pag-ato. Hindot na gyud nga tanawon. Sa nag-sponsor anay Sin
Natagaan na mong sen. Mag-atop ni siya karon. O karon mo na ni ang kadako sa buslot sa ilang balay. Sa nataga na mo og yero. Mga dagko na gid kaayo ang buslot. O karon pila na ni katuig ang inyong balay? Kay nani na mga itsura. 8 years na. 8 na katuig. So mag-atop na mo karon. Oh. Ah sige.